Magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan at welcome back dito po sa PNR at eto nga mga karibyo natin, marami po tayong pag-uusapan at bibigyan ng reaksyon ngayong araw na ito. Pero bago po natin simulan yan mga kababayan, kung bago ka pa lang at di pa po nakapag-subscribe sa ating munting channel, please don't forget to subscribe at palike na rin po ng video ito. Maraming salamat po. At eto nga, simulan po natin ang ating talakayan, ang ating pagbibigay ng reaksyon dito po sa sinasabi ni President Bongbong Marcos Jr. na yung lubog na ang lahat sa baha pero hindi daw ito emergency. Aba ito mga kababayan, pakinggan po natin to. Emergency. Ito gayon talaga ang panahon. At mangyayari ito, sinasabi, ang estimate daw sa bagyo dito para sa Pilipinas sa taong ito, 12 to 15 na bagyo. So nakatatlo na tayo. So to be So mag-antay-antay pa tayo ng 12 pa. 12 bagyo pa po ang aantayin natin mga kababayan. Conservative, ibig sabihin, isang dosena pa ito. Hindi ito emergency. Ulitin natin. Ito gayon talaga ang panahon. Hindi daw emergency, eto ngayon ang panahon mga kababayan. So ganito na lang. Dahil sa panahon nito, sa ganitong panahon, tanggapin na po natin na ganito talaga to. Gumawa naman po kayo ng paraan. Di ba? Hindi dahil sa ganito ng panahon, wala na kayong gagawin. Gumawa naman po kayo ng paraan. Di ba? Para maibsan man lang itong mga nararanasan ng ating mga kababayan. Di ba? Okay, anyway, mga karibyo natin, ano po ang inyong masasabi dyan? I-comment nyo na lang po. At eto, pasadahan din po natin ito. Ito po yung sinasabi kong malubha yata ang karamdaman ni Speaker Martin. Mga kababayan ito po mga karibyo natin. Sabi po dito, pray for Speaker Romualdez. Yan na. Bakit kaya? Teka, zoom in natin. Ano kaya ito sabi dito mga kababayan, hindi malinaw kung may karamdaman o anong dahilan. Anong dahilan ng pray over? Pero usap-usapan ang litrato kung saan makikita si House Speaker na tila isinasa ilalim sa isang matinding spiritual operation laban sa disturbance ng kaluluwa. Nako, sinaniban po yata si Speaker Martin Romualdez. Ayan, sa sobrang bait mo. Sobra kasi ang bait ni Speaker Martin Romualdez, kaya yan, baka gusto nang kunin ni Lord ito. Sinasapian na mga kababayan, nandyan po si si Abante, sino pa itong isa? Mga mga pastor yata ito mga kababayan. Di ba? Ay, salamat naman. Salamat naman po at napakabait kasi nitong speaker natin, kaya kukunin na ba ito ni Lord? Nagtatanong lang mga kababayan. Okay. Ano sa palagay nyo mga karibyo natin? Karma na ba ito? Nakarma na ba si Speaker Martin Romualdez sa kanyang kabutihang ginagawa para sa sambayan ng Pilipino? Ano sa palagay nyo mga kababayan? I-comment nyo na lang po sa baba ang inyong mga opinyon patungkol po dito kay Speaker Martin Romualdez. At eto nga mga kababayan, mayroon pong kumakalat na balita. Ito pong balita. Mula po ito sa mainstream media, One News. Kahapon po yan, July 31, 2025. Sabi po dito, several senators sign resolution on how to proceed with BP Sara's impeachment. Aba. May resolution pa lang pinapakalat. Ang balita ko dito mga kababayan ay 4 po na personalidad o senador ang naghain nito at nagpapaikot dyan sa Kongreso. Pinangungunahan po ni Kiko Pangilinan, Reza Hontiveros, Bam Aquino at Tito Soto. Okay. Ayan po, kumakalat po. Sabi dito,
Several senator sign. Ibig sabihin marami na pong mga senador ang nagpumirma dyan sa resolution na yan. Nasabi ko pong fake news yan mga kababayan kasi po ngayong araw po naglabas po ng pahayag si Senator si Senator Jinggoy Estrada. Sabi naman po ni Senator Jinggoy Estrada dito mga karibyo natin, ito palakihin natin wala na, finish na. 20 senators papabor sa SC ruling. Ayan mga kaubayan. Ayon kay Senator Jinggoy Estrada, 19 to 20 senators ang naniniwalang dapat sundin ang Supreme Court ruling kontra impeachment ni Vice President Sara Duterte. Anya hindi dapat magdulot ng constitutional crisis ang Senado. So yan mga kaubayan, ito lang ang ayaw makinig no? Itong mga talagang gustong-gustong ma-impeach si Vice President Sara Duterte. So yan mga kaubayan, tapos na po ito tapos na po ang finish na sila. Wala nang dapat pag-usapan pa sapagkat isipin mo 19 to 20 senators po ang hindi pabor sa kanilang gustong gawin. Di ba? Ganun talaga mga kababayan. Pero eto, may balita po sa Kongreso. Eto mga kababayan Eto naman po ang balita sa Kongreso mula po sa News 5. Sabi po dito, paglaban sa fake news, isusulong matalakay sa Kamara. Aba. Alam nyo mga kaubayan, itong sinasabi nilang labanan natin ang fake news. Actually, para sa akin parang nagiging parang nagiging shield lang ito nila sa mga issue na ipinaparatang sa kanila no? For example, ngayon, may issue ngayon ng isang congressman. Madali niya lang sasabihin, fake news yan, wala kayong fake news yan, di ba? Kaya itong fake news, sabihin na natin, maging batas po itong anti-fake news, sabihin natin ganyan po yung batas, anti-fake news. Itong anti-fake news na ito, itong batas na anti-fake news mga kaubayan, magiging pananggalang lampu ito na mga politiko na nalalagay sa alanganin dahil sa mga issue na kinahaharap nila. Kasi bawat issue, mga kababayan, na ibabato sa kanila, sasabihin lang na, fake news yan At ito pong batas na ito, naniniwala po ako mga kababayan na ito po ay paglabag sa freedom to express, freedom of expression, di ba? Free speech. Lalabagin po nila ang batas na yan, mga kababayan. And that is a human right. Di ba? Ang freedom of expression ay human rights po yan Di ba? Itong si Abante, di ba? Yan Human Rights Committee yan dyan sa counterpart po na yan ng human rights dyan sa Kamara. So dapat ipinagtatanggol ni Abante ang human rights, mga kababayan. Ang malayang pamamahayag, makapaglabas, mag-express ng kanyang saloobin, di ba? Correct me if I'm wrong kasi wala naman tayong pero di ba, basic yan basic na karapatan mo yan na makapagpahayag kung ano man ang iyong nararamdaman. Di ba? Kaya ito po ay pagpatay, pag-oppress sa freedom of expression, mga kababayan. So, yan, ano pong inyong masasabi? Yan ay aking lampong opinion sapagkat nakikita ko po mga karibyo natin na nagiging pananggalang lang po ito nila Parang shield lang po nila itong anti-fake news na ito mga kababayan. Anyway, eto pa, pag-usapan din po natin ito mga kababayan. Post naman po ni Sir Jason Sa. Kaya naman pala, no? Kaya naman pala talaga walang ito ang post, no.
Sabi po dito ni Sir Jason sa congressmen contractors nakakuha ng 43.3 bilyong proyekto mula 2023 to 2025. Karamihan ay flood control project. Kaya naman pala, kasi kayo rin naman pala ang kontraktor. Mga congressman ang mga kontraktor din. Syempre, 'di ba? Sabi nga ni attorney ni Mayor Magalong, 40%, 'di ba? Ang napupunta sa mga pool politiko. Paano kung kontraktor ka pa? Baka 10% na lang ang mapunta sa actual project na 'yan. Sabi nga ni ni Attorney Rowen Aguanzon, Boy 40. 'Di ba? Tinatawag din po silang Boy 40. At example na lang po natin ng Boy 40, mga kababayan. Ito pong isang ito, mga karibyo natin. Ito talaga ang Boy 40. Kasi po, 'di ba, nakita nyo naman po yung kanyang pinatayong barangay hall. Ito, sabi po dito ni si Chua. Sabi po ni Jewel Chua, baka mamaya itong flood control na ito, puro lang band-aid solution. Nako, mali ka. Kaibigan, hindi pala kita kaibigan. Okay? Chua, no? Representative Chua, mali ka po sa sinasabi mong yan. Ni band-aid solution, wala po. Di ba? Band-aid solution lang, ibig sabihin, panandalian lang yan, mga kababayan. Wala nga, kahit panandalian, wala nga ganun eh. Di ba? Kaya talaga, Chua, no? Malabo talaga eh. Di ba? Malabo yung sinasabi mong band-aid solution. Napakalabo po. Ano po ang inyong masasabi dito kay Chua? No? Parang naghuhugas kamay, nagmamalinis si Chua dito sa kanyang mga sinasabi. Pero sa totoong buhay, tanongin nyo na lang po si Mayor Isko kung anong ginawa ni Chua dyan po sa kanyang distrito. Alright? Ito mga kababayan, pakinggan po natin to at bigyan po natin ng reaksyon. Ito na po. Ito naman, nagpahayag po ng kanyang parang pag-amin na rin to, mga kababayan. Ito, pakinggan po natin to. Pag-usapan natin ngayon, bigyan ng reaksyon itong article sa Manila Bulletin na mga pahayag ni Congressman Albi Binetes ng Lone District of Bacolod City. Nagpahayag siya, binatikos niya ang leadership ng House of Representatives. Hindi niya binutohan si Romualdez as Speaker of the House. At basta, nilabas niya ang kanyang pagkadisgusto sa leadership ni Speaker Martin Romualdez. Ito, Binetes explains why he didn't vote for Romualdez as House Speaker by Joseph Padrajas, published July 28. Bacolod Lone District Representative Albi Binetes said Monday, July 28, that he did not vote for Leyte 1st District Representative Martin Romualdez as House Speaker for the 20th Congress because, pakinggan nyo ang ganda yung sabi niya, the lower chamber needed a leader who can stand firmly behind President Marcos and not pull him down. Ang galing. I truly agree sa pahayag ni Congressman Benitez. Kung bakit mababa ang rating ni Pangulong Marcos, kung bakit marami ng tao na... Pero tumaas mga kababayan, tumaas po ang trust rating ni President Bongbong Marcos Jr. at ni Speaker Martin Romualdez. Yan po ay sa pinakabagong resulta ng Okta Research yata yun, correct me if I'm wrong, Okta Research po ang naglabas ng kanilang research wherein tumaas po
ang ratings. Hindi lang po ni President Bongbong Marcos Jr., kundi pati po ni Speaker Martin Romualdez. Aba, talagang medyo may something, may something po yata. Hindi na maligaya sa administrasyong Marcos Jr., isang dahilan is ito, ang Speaker of the House. In a Facebook post, Benitez clarified that he also would not align himself with the minority bloc, which is set for those who did not vote for the winning speaker. Instead, Benitez said he would become an independent member of the House of Representatives. Sabi niya, I believe our chamber needs a leader who will stand firmly behind President Bongbong Marcos, not pull him down, and can help unite the nation behind his vision for the country. So ito, dagdag pa niya, Congress has been flooded by controversies involving, number one, questionable budget allocation. Yung 2025. Yari. Pasensya na kayo, maingay sa location ko, lakas ng ulan. Budget allocation, politicized relief, yung ayuda, akap, na politiko. So totoo nga mga kababayan, yung sinasabi ni Representative Toby Chanco, di ba? Na napopolitika po at ang may control po ng mga ayuda na yan ay si Speaker Martin Romualdez, because the distribution, mga karibin natin, ay hindi pantay-pantay, no? Depende po 'yon kung mas sip-sip ka, mas malaki siguro ang ayuda. Pero kapag ikaw naman ay against sa kanilang mga prinsipyong pagnanakaw, 'di ba? Tulad po ni Congressman Busita, 'di ba? Nung nakaraan ay na-feature po natin 'yan dito, no? Na tinanggalan pala ng budget itong si Congressman Busita dahil po sa hindi pagpirma doon po sa impeachment complaint against Vice President Sara Duterte. Kasi nga po ang sabi niya, it is against my principle, no? Yung iba wala ng prinsipyo. Makakita lang ng pera, wala ng prinsipyo, mga kababayan, no? Di palakpakan po natin si Congressman Busita, sayang nga lang, no, at hindi po nanalo. Sa susunod po, baka manalo na po ito si Congressman Busita. Alright, ano po ang inyong opinion, mga kababayan, patungkol po sa video ito? I-comment nyo na lang po sa baba para at least alam po nating mga kababayan ang inyong opinion. Maraming salamat po. Please don't forget to like the video. Maraming salamat po.